What's up mga kabay? Welcome back to my channel. Habang mga kabay, habang wala pa kaming lakad, kasi tulog pa siguro si sir, samantalahin ko muna yung pagkakataon na to. Kasi dito may ko dito mga kabay, may minarkot. Yan. Ito mga kabay, sobrang laki yung pinanggalingan. Yan, minarkot natin. Orange, bali 2 piraso. 2 piraso mga kabay. Ayan, may ugat na siya. Oh. Yan. Samantalahin natin to na pagkakataon. Tapos, kung alam nyo mga kabay, yung cinnamon, yung ginagawang cinnamon powder, nagmarkot din tayo. Ayan, sobrang dami din ugat. Ayan siya. Yan, ayan o. Grabe. O, ito naman yung kanyang mga dahon. So, alalayan na lang natin yan mamaya. Bukod dyan, nakakita na ba kayo ng kalamansi na baragitid? Tsaka, hindi lang yun. Ngayon, namumulaklak na sa mga kabay. Napakaswerte natin. Yung kalamansi natin na baragitid. Ayan o. Yan, ang dami niyang bulaklak. Yan o. Kung nakikita niyo yung kulay puti, ayan siya. Tsaka, ang dami niya ring ugat. Ayan. Nag-ugat din siya. Ang pagmamarkot naman mga kabay, ano siya, parati siyang, ano bang tawag niyan? May tawag niyan eh. Advantage ba? Ang tawag? Kasi kapag manggagaling tayo sa mga mga kabay, sa buto, sobrang tagal pa. Tsaka hindi siya agad-agad magbubunga o mapakinabangan. Samantala ang pagmamarkot, tulad nito, may ugat siya. 1 linggo lang, buhay na sa mga kabay. Kasi yung mga ugat niya, makababa na yan kaagad kung saan natin sila itanim. At saka hindi lang yan, 2 to. Yan, 2 piraso din. Ayan yung ugat niya, mas marami. Paano nyo ba makita? Yan. Yan o. Yan, mas marami siyang ugat. At saka yan o, may bunga pa siya na isa. O, ganun din. Ang dami na rin bulaklak. Yan o. Kaya, sinamantala natin. Kanina pala, yung sabi ko sa inyo, napakalaking puno yung pinanggalingan ng orange natin. Nag-joke lang ako mga kabay. Maliit lang talaga mga kabay yung ito siya. Yan. Yan siya. Yung ito, hindi ko alam kung may ugat na ito mga kabay. Wala pang ugat yata itong 2 ito. Pero kanina, yung pinagkata natin, ayan. Tapos yung sa isa, ito, yan. Paano ba makita? Natakpan kasi hawak-hawak ko yung ito pala sa baba, ayan o. Yan. Ito pala, ito. Yan. Yung pinagalingan ng natin. Baba ko lang, bigat. Kaya, sinamantala muna natin. Dito, magdadamo ako para yung ibabaw makuha natin kasi yun ang gawin nating taniman. Dito ko rin siya itanim sa 2. Yung kalamansi dito ko rin itanim. Tapos yung cinnamon, maghanap na lang ako kasi wala akong dala. Ay nako, pambihirang buhay ito. Nagmamadali kasi ako mga kabay kasi baka magising si sir tapos may meeting. Siyempre tayo yung nagdadrive sa kanya. Kaya yung mga ganito kasi mga kabay, parang hindi ko rin mapipigilan yung sarili na magdamo, magtanim. Kasi dito ako lumaki mga kabay nung nasa probinsya pa ako. Ito yung kinalakihan ko kasi siyempre sa hirap ng buhay, kailangan mo talagang kumayod para din mga kabay makatulong sa magulang. Tapos ngayon nagkapamilya na ta. Nagkapamilya na ta? Nagkapamilya na tayo. Siyempre nagsusumika pa rin mga kabay. Kahit nagdadrive tayo dito, medyo gumaan konti yung gumaan ba yung pagdadrive kasi pag matraffic mabigat eh. Yan, comment na lang lahat ng driver kung magaan yung pagdadrive. Yan, mega shout out pala sa inyong lahat. Yan, nandito pala tayo sa loob ng village. Tapos may bakantin lote dito sa katabi namin. Ito yung ginagarden ko mga kabay. Tapos dito ang dami ko pang gagawin dito kasi may mga sibuyas pa ako na itatanim. Yung sibuyas
ano ba, sibuyas Bombay ba? Huwag kayong magalit yung mga Bombay ha. At saka bawang. Galing naman tong Thailand mga kabay. Abangan nyo na lang yung pag direct natin sa lupa kasi gagawa tayo ng plot. Sa ngayon, ang gagawin ko dito sa badalikuran ko, ito yung anuhin natin, ayun dadamuhan ko yun para umangat yung lupa. Yung umangat, iipunin ko, saka natin ilalagay dito para maitanim na natin yung kinat natin na galing sa markot. Okay? Samantala mo nang takpan muna natin yung video natin kasi pahingal akong konti mga kabay kasi yan na nga, medyo hiningal din tayo kasi kanina pa ako nagdamo mga kabay. Ayun yan, lininis natin yan lahat yan dito sa Bakantin Lote. Alam nyo na si mga kabay ay nagkaedad na nga tayo pero hinahanap-hanap talaga natin yung ganitong gawain mga kabay kasi ito talaga yung kinalakihan ko. Kaya sa lahat ng mga farmers nagtatanim ng palay, gulay, mais, kamote at iba pa saludo talaga ako sa inyo yan. Dahil dyan na bigyan nyo ng magandang buhay yung bawat pamilya yan, saludo talaga ako sa inyo. Kahit ako nanggagaling din ako dyan. Kapag siguro ako retiro na ako sa trabaho ko na bilang isang driver, wala ko ibang mapupuntahan mga kabay ko hindi magtanim ulit ng mga gulay sa probinsya namin. Okay, hanggang dito na lang muna. Kita-kits ulit mamaya kasi pahinga muna ako kasi yan na nga, medyo iba na yung mga galawan natin, yung mga moods kasi yun na nga, nagkaedad tayo. Okay, bye-bye muna. 2 hours later. Dada muna ako dito mga kabay. Asya. Tanggalan na natin ng ito, damo. Para makuha natin yung sa ibabaw. Para natin. Ito, magamit. Asya. Ito na yung gagamitin natin. Yan yung lupa para makapagtanim na tayo ng yung orange, kalamansi na variegated at saka tawag nito
cinnamon to. Yan siya. Yan yung ano natin tatanim. Yun, prepare ko lang para maiano natin, maiayos na natin. Yan, balik tayo dito. Yan, magtanim na tayo mga kabay. Unahin na natin tong cinnamon. Yan, cinnamon. Ito siya. Yung cinnamon natin na minarkot. Ipakita ko sa inyo mga kabayong kung gaano sa karami ng ugat. Yan, pwede kayo magmarkot mga kabay sa cinnamon. Ayan o. Yan, sobrang dami niyang ugat. Ito yung ugat niya. Yan, sobrang dami. Ito mga kabay, 100% buhay talaga yan. Yung ano natin, cinnamon. Ayan siya, yung kanyang mga dahon. Yan. Lupa lang yung ano natin mga kabay. Maglagay natin ng lupa. Yun, tapos lagay natin yung cinnamon natin. Ganyan lang mga kabay. Sipag lang. Yun. Mamaya kalian natin yung kanyang mga sanga. Op. Yeah. Hindi natin yung pinakapuno. Tapos sunod natin yung ating kalamansi. Yan, kalamansi. Yan siya. Kalamansi natin. Siyempre papakita din natin yung kanyang mga ugat. Yun. Yan ang ugat ng kung gaano kadami din yung ugat ng ating kalamansi. Yan siya. Tapos ito mga kabay, plastic ipunin din natin sa mga kabay kasi magmamarkot din sa susunod. Ito naman yung kalamansi natin na baragitid. Ayan yung ugat oh. Yan, ito pa isa. Paano ba yan? Yan oh. Ito 100% mga kabay na mabubuhay din to yung kalamansi natin. Ayan siya. Na baragitid na sobrang dami na rin bulaklak. Ganun din, tanim natin sa dito. Yun. Lalagay na natin yung kalamansi natin. Siyempre ganun din lang natin yung pinakapuno para makakapit na kaagad yung mga ugat. At dito kayo dito mga kabay, pagka maabutan na to ng mga 2 weeks, makikita natin na buhay na talaga siya. Yun. Tapos siyempre isa pa, dito ko nasa sa baldi yung baldi na to. Isa pa natin kalamansi. Yun. Nula natin. Yan. Tapos lagyan ng lupa. Siya. Siyempre mga kabay, diligan natin ito kaagad para makakuha agad siya ng mineral. Para hindi siya madalanta. Kuha tayo mamaya ng tubig. Diligan natin. Ayan na. Tapos ito mga kabay, yung natin, lemon, orange, may dalawa. Dito ko lang sa itanim. Kasi maliit pa siya mga kabay. Buhayin ko muna sa dito mga kabay. Yun yung lemon natin. Pakita ko rin sa inyo ang kanyang mga ugat. Yun. Tapos ilagay muna natin ito sa malilim mga kabay para hindi siya hindi siya ma-stress. Para hindi malalanta yung kanyang mga dahon pati yung kanyang katawan. Yan. Ito naman yung dalawa nating orange. Tanggalin ko lang yung plastic. Yan. Ito ang ugat ng ating orange. Yan, nag-ugat siya. Narkot din sa mga kabay. Yan, narkot din natin. May dalawang orange na tayo. Tapos dito ko lang siya tanim. Sa maliit mo na mga kabayan, para muna natin dyan lang siya para
Pagka dumami yung ugat dito mga kabay, saka natin ilipat siya. Ito isa. Pagka masipag lang tayo mga kabay, madali tayo madali tayo makakuha ng mga produkto. Saka madali magpaparami sa pamagitan ng pagmamarkot. Yun na. Marami pa tayong natira mga kabay na lupa. Yun. So, ito yung mga lupa natin. Magagamit natin ito mga kabay sa ibang pagtamnan. Yan. Sila. Yun. Yan o. Okay. Samantala na mga kabay, napaka ganda kapag ito nagtatanim tayo. Ayan sila. Yun o. Napaka mga kabay, napaka talaga. May na tayo, ginagawang cinnamon powder, kalamansi na variegated, tapos 2 orange. Okay, kuha lang ko ng mga kabay, tubig para madiligan natin. 5 minutes later. Mga kabay, lagyan ko muna ng stick tong natin. Tawag nito yung cinnamon, kasi na mga kabay, gumagalaw-galaw siya tapos humahangin. Baka ito pa yung sanhi mga kabay na hindi sa mabuhay. Kaya pag mga ganito mga kabay, alalayan natin ng stick. Yan. Ganito lang mga kabay yung mga gagawin natin para hindi siya ma-stress. So tali natin. Yung ganyan lang. Para mga kabay, makasuporta yung paglalagay natin ng mga stick. Ayan. Tapos ito pa isa. Ayan, lang natin dito muna, itali. Tapos bago natin diligan mga kabay, ilagay natin sa medyo malilim. Kahit maarawan sa mga kabay, basta may lilim sa pagdating ng tanghali, yung hindi masyadong yung init. Ayan, dito natin dito natin siya lagyan ng tali. Para kapag humangin mga kabay, ang pinakapuno niya hindi sa gagalaw-galaw. Kasi pagka pabayaan natin ito mga kabay, yun nga sabi ko, baka ito pa yung sanhi sa kanyang pagka mga kabay, pagkasawi. Yan. Ganyan lang. Kasi pagka hindi natin gawin yung ganito, sayang mga kabay yung natin, pagod. Pero kapag naman mga kabay, maagapan natin kagad, mas maganda. Kulang ako ng isa. Yan, hanap lang. Ito siya. Ano lang. Tali natin siya. Natin dito. Baon. Baon. Tapos, siyempre, didiligan na natin agad. Yan, dito ko itali sa pinakataas. Yan, sino ba yung nakakaalam ng mga cinnamon? Yan, pwede kayo mag-comment dyan sa comment box dyan sa baba mga kabay pag mayroon kayo. Kasi wala pa tayo masyadong alam dito kung saan to ginagamit. Yung cinnamon, yung ginagawang cinnamon powder, panghalo sa pagluluto ng ulam. Okay na siya? Yan na. Pwede na natin diligan yung ating mga tanim. Yan na siya mga kabay. Ang natin, pinagsipagan. Upo na ako. Napakalaking bagay talaga mga kabay pagka ganito yung mga ginagawa natin. Lalong-lalo na siguro mga kabay pag makauwi ko ng probinsya, mas marami akong magawa doon mga kabay. Kaso lang ang problema, hindi sapat pa yung natin kinikita. Kaya habang ganyan pa lang, kasi yun na nga, nagpapaaral din tayo, dito lang muna ako sa Manila mga kabay. Magtsatsaga lang ako dito kahit minsan susuko na tayo kasi sa pagod, hindi na tayo makagawa ng video. Pero mga kabay, naisip ko kasi yung pamilya natin, kailangan talaga natin magsusumikap o higitan pa yung mga ginagawa natin. Hindi lang tayo nakakatulong
sa iba natin na mga kabay, sa kapwa natin na bilang isang tatay, nakapag-share pa tayo ng mga idea. Kaya kahit pagod, minsan uwi gabi na, minsan ang aga umalis, hindi tayo makagawa ng video. Yun ang nga sinasabi ko, na pagpasensyahan nyo na pagka hindi ako maka-upload. Sana pati yung pagdadrive ko mga kabay, suportahan nyo rin kung saan kami magpunta, kasi parte din yan ng bilang mga kabay, buhay may amo. Kaya balik na tayo dito. Yan, maraming salamat pa rin sa inyong lahat. Bago tayo magtapos, pasensya na yung hindi ko mabanggit, mag shout out tayo. Unang-una shout out kay Glo Madayag, yan. Anita Ibrada, yan, mega shout out. Maricoy Bitsay, yan, mega shout out. Insakto TV, yan, shout out sa inyo. Si Reterte Music and Family, shout out. Kasi wala akong dala mga kabay yung yung notebook ko nasa loob. Huwag kayo magtampo mga kabay ha, kasi sa sunod banggitin ko lahat. Sino pa ba yung maalala lang natin? Si Sir Dante Salvador, yan, from Sydney, Australia. Saka si Ma'am Hannah Harwil, yan, mega shout out. Parati talaga yung mga kabay sa mga video natin. Alam ko naman yung iba hindi na nag-comment, nagla-likes na lang. Kasi nakikita ko naman, yan, maraming salamat talaga sa inyong lahat. Basta ako, ipagpatuloy ko yung pagbablog, pag-share ng mga video. Kaya kahit medyo nahihirapan tayo kasi nandito tayo sa Manila, inaano ko, mula umpisa, tiyaga lang. Kahit ngayon mga kabay, nabagsak talaga yung views natin, nakikita nyo naman. Pero hindi ako titigil mga kabay hanggang lumaki yung channel natin. Kasi ang pangarap ko rin mga kabay, siyempre, makatulong lalong-lalo na sa mga senior citizen. Yung mga ibang vlogger na nakikita ko, pinapanood ko, sila yung inspirasyon ko. Tama ba yung pagkabigkas ko? Ang katulad kay Pugon Biyahero, yan, mega shout out. Kalinga Prab, yan, mega shout out. Si Daddy Frankie, yan, mega shout out. Sa lahat ng mga vlogger na hindi charity, huwag kayong magtampo din sa akin. Huwag kayong kasi kanya-kanya tayong tawag nito, mga video. Pero sa akin kasi, kaya nagpapasalamat na rin ako sa Diyos. Ito yung napili kong content, kasi hindi lang dito mga kabay yung mga gagawin natin. Ang mga pagtatanim natin ng mga puno, pag makauwi tayo ng probinsya, makatulong tayo sa kalikasan, may balik natin yung sagana ng tubig sa ilog, kasi dahil sa puno, napakalaking tulong yan mga kabay. Yung isda maibalik natin, kasi dahil sa tubig sa ilog, nanggagaling din sa mga puno mga kabay, kasi yung mga ugat nun nagdadala ng tubig. At saka pagka umulan, lalong-lalo nakakatulong mga kabay, kasi maano na natin yung pag-landslide ng bundok, kasi pag may mga puno ulit. Yan, sa lahat ng mga kabay natin, saan man kayong sulok dito sa mundo, sana kahit magtanim kayo pa isa-isa, para naman sa mga susunod na henerasyon. Okay, magdidilig na ako kung saan pa tayo mapunta. Ulitin ko sa lahat ng hindi ko nabigkas sa pag-shoutout natin, pasensya na kayo. Next time, yung listahan natin, bubuksan ko na naman. Okay. Ay, hindi pa pala. Magdidilig pa pala tayo. Yan, magdidilig pa pala tayo para hindi siya malalanta. Yan, diligan lang natin. Yan. Ito pa. Para mga kabay, makakuha sa ng mineral. Yan, tapos yung dalawa kong maliit na orange. Yun. Okay. Ayan na sa mga kabay yung natin. Ngayon, na itanim. Yan, makakatulong din yan mga kabay sa kalikasan. Kahit ganyan lang yan kaliit. Yun. Okay? Panay mga kabay, hanggang dito na lang. Yan, maraming salamat sa inyo lahat. Yan, sana huwag niyong kalimutan na paki-likes, paki-share, saka paki-pindot yung notification bell mga kabay, para pag may mga bago tayong upload na video, parati kayo naka-update. Yan, ingat lagi. God bless atin lahat.